Agad silang nag-ayos pagkatapos nilang matanggap ang mensaheng pinadala ni Cassandra. Ayaw niya magsayang sila ng oras, lalo pat wala talagang pakialam si Cassandra kahit pa kadugo nitong mga bata. Hindi pa rin makapaniwala si Lyndon na buhay ngang kapatid ni Beth. Yun nga lang ay masama ang balak sa mismong kapatid nito. Hindi niya maiwasang madismaya at magalit, animoy kinalimutan nitong pagiging ate kay Beth. Doon niya rin napagtanto na simula pa lang ay may galit na ito sa kapatid. Naalala niya kasing tinulungan nito si Maureen noon sa pagbebenta ng sarili nilang kumpanya. She's crazy, right? Imbis na magpakita kay Beth at magpakaate, nilalagyan niya pa sa alanganin ng kapatid. Dismayadong komento ni Julio. Lula na sila ng sasakyan at si Mark na magmaneho. Katabi nito si Julio samantalang sa likod sila ni Argus. Kahit pa ayaw niya itong katabi, hindi ngayon ang oras para kainisan niyang mga ngaso sa tabi niya. Malit na ngumisi si Mark. Selfishness and greediness. Malamang naniinggit siya kay Beth. I thought she's really kind. Minsan hindi niya sinaktan si Noel. Bigla ang singit ni Argus na halatang nadismaya ng sobra. Don't tell me she's your crush. Hindi niya mapigilang sarkastikong itanong sa katabi. Sa itsura kasi nito'y mukhang humanga talaga kay Cassandra. Tipong nanghihinayang. Not really, but almost. I mean, she's very kind to us and very caring. Sagot nito. Agad na napalingon sa kanila si Julio dahil doon. Tinamaan ng loko. Mainis na bigkas nito dahilan upang manliit ang mga mata ni Argus. I didn't say I like her. Muntik lang. Depensa nito. Napailing siya at sumandal sa upuan. Caring, Argus? Do you still consider her caring now? Malamig niyang tanong. Kita niya sa salamin na nangunot ang noon nito. Hindi naman niya sinaktan ng anak ko. Pero pwede niyang patayin oras na mahuli na tayo. At kasama mga anak ko doon. Hindi niya mapigilang sigaw. Naiinis siya na tila pa siya lang ang nag-aalala na mapapahamak ang mga anak niya. Pakiramdam niya kampante mga kasama niya. At siya lang ang maalala sa banta ni Cassandra. Don't shout at me. Tandaan mong nadamay lang ang anak ko. Nagtagis din ang mga ngipin nito. Pumirmi mga labi niya at binalik ang masama nitong tingin. Alam naman niya kung hindi nito nilipat ng eskwela si Noel ay hindi ito madadamay. Seriously? Naisip mo ba na baka sumamang kambal ay dahil kilala ni Noel ang katulong niya? Naisip mo ba na pwedeng hindi sila nakuha kung hindi lang naging nani ng anak mo si Cassandra? Halos lumitaw ugat niya sa sigaw niyang iyon. Natameme ito tanging madilim na tingin ang binigay sa kanya. Marahil ay naisip nito may punto siya. Hindi basta sumasama sa estranghero ang kambal. Calm down you two. Hindi maililigtas ang mga anak niyo kung nagbabangayan kayo. May inis na bulyaw ni Mark. Mabuti na lang wala pa akong anak. Nakangising komento ni Julio na nakakuha ng masamang tingin sa kanila. Hindi mo sigurado. Makahulog ang bigkas ni Mark kaya't nawalang ngisi ni Julio. Huwag mo sabihing may nabuntis ako. Alarmang tanong nito ngunit ngisi lang sinagot ni Mark. Natahimik nga sila ni Argus dahil kay Julio. Pinipiga nitong magsalita si Mark, tinatanong kung may nabuntis nga ito. Nagawa nilang makarating sa lugar na yon. Ay bukang bibig pa rin ito. Come on Mark, tell me, may pambili ako ng gatas at diaper. Huwag mo namang igaya kay Archie ang kapalaran ko. Reklamo pa nito. Sa inis ni Mark ay hinarap nito at pinakababa lang na sasakyan. Ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo. Huwag ka kasi magtapon ng similya kung saan-saan. Akmang sasagot pa si Julio, ngunit natahimik ito matapos makitang malaking bungalow house sa harap. Funny, I expected a haunted house. It turns out that this is a vacation house. Nangasar na bigkas ni Argus. Tila gustong patunayan na mabait si Cassandra. Napailing siya at halos gusto nang sugurin ang looban ng bahay. Gusto na niyang makuha ang mga anak niya. Anong oras na? Malamig niyang tanong. Sabay-sabay silang tumingin sa kanilang relong pambisig. It's 3:59 in the morning. Si Argus ang nagsalita. At anong oras ang binigay na palugit ni Cassandra? Muling tanong niya pero si Mark na tiningnan dahil itong nakakaalam. 4 in the morning. Shit, may 1 minuto na lang tayo. Tarantang sigaw nito bago sinugod ang gate. Ngunit ayaw nang magbukas. Hindi niya tayo hayaang makapasok ng ganong kadali. Konklusyon ni Julio. I don't care. Akyatin kung pwede. Ani ang focus ay nasa gate lang. Ngunit ilang beses na nilang sabay-sabay na sinipa yon pero ayaw talaga. Shit, hindi tayo makakapasok sa ganito. Akyatin na natin. Nainis ng sigaw. Bakit hindi na lang natin siya tawagin at sabihin nandito na tayo? Ani Argus. Bobo, hindi niya mapigil ang singal dito. Naniniwala talaga tong mabait si Cassandra. Asa pa tayo.
Ganitong larong gusto niya. Malamang napahihirapan niya tayo. Ani Mark bago dumukong at tinapik ang balikat niya. Akyat Archie, utos nito sa kanya. Wala siyang sinayang na oras at sinunod ang utos ni Mark. Yun nga lang hindi niya maabot ang dulo ng gate, idagdag pang walang makapitan. Nagulat siya noong may humawak sa tuhod niya at buhatin yon. Apaka sa palad ko, utos ni Julio. Tumango siya at sinunod ang kaibigan pero hindi pa rin abot kaya't nilingon nila si Argus. Sa lubong ang kiling nito tinawakan ng binti niya. Sana lang makaakyat din kami pagkatapos mo. Bulong-bulong nito. Tumayo na si Mark at nakibuhat sa kanya. Gigil na siyang makalipat sa kabilang bakod at makitang mga bata. Ngunit nahihirapan siya. What time is it already? Muling tanong niya habang pinipilit na makaakyat. Ayaw na lumagpas ang oras. It's already 4:01. Isang minuto nang lumipas. Nanghihinang bigkas ni Mark sa sinabi nito'y napabitiw si Argus. Dahilan upang mawala ng balanse si Julio at Mark. Sabay-sabay silang lumagapak sa lupa. Pakiulit nga ng oras. Muling tanong niya. Gustong isipin na nabingi lang siya. 4:01 Argus. Si Julio sumagot. Natigilan siya dahil doon. Parang ayaw niya isipin kung bakit nanghihina si Mark. Alam naman nila lahat na kapag lumagpas ang isang minuto ay isang buhay ng batang kapalit. Maybe she's joking. Panakot lang niya yon. Pampalubag loob ni Argus. Hurry up, we need to save the kids. Halos maluhalo ang bigkas niya ngunit pare-pareho silang natigilan matapos marinig ang isang malakas na putok ng baril at iyak ng mga bata. Tila kumawala ang puso niya dahil doon. Tuluyan ang labong paningin niya at hindi matanggap ni isang batang namatay sa loob lang ng ilang segundo. Hindi na siya makatayo. Tila pinakong katawan niya sa lupa. Hayop ka, Cassandra! Galit na galit niyang sigaw lalo na tumahimik ang paligid. It's already 4:02 Argus. Halos bulong na bigkas ni Julio at alam nila kung anong kasunod noon kaya tinipon niyang lakas at tumayo. Tinakbo ang gate at kinalampag yun. Hayop ka, Cassandra Del Rio! Halos ibuhos ng lakas sa sigaw na yon. Shit me din, I would love that. Sabay-sabay silang natigilan at napalingon sa bumukas na gate. Niluwa noon na nakangising si Cassandra at may mapang-akit na tingin sa kanya. Sa oras na yon, gusto na lang itong sakalin ni Lyndon. Saan mo ba gustong gawin, Mr. Lyndon Archie Ocampo? Sofa, CR, bed, or on the floor? Sensual na tanong nito. Kumuyo ang mga kamao niya. Huwag mo sabihin may pagnanasa to sa kanya. Baliw na nga yata siya, Archie. Bulong ni Julio. I'm not crazy. Agad na sagot ni Cassandra. Maaring narinig si Julio. In fact, nakakaingit si Beth. Gabi-gabi kanyang natitikman. Bulgar na bigkas nito, diretsong tingin sa kanya. Nagdilim ang tingin niya. Kahit maghubad ka pa sa harap ko, hindi kita papatulan. Maanghang niyang sagot. Oh, that's so bad to hear. Maliit pa itong umuso. Bakit hindi mo nalang ipatakim sa akin ang langit? Bigla ang tanong ni Argus kay Cassandra. Bumakas ang gulat sa mukha ng babae at tila nawala sa focus ngunit kaagad din kinunot ang noo. Free the kids, then paliligayahin kita. Mapanganib na hamon ni Argus. I'm done with you, Mr. Montalde. Salamat ka napakabait ni Noel. Napasama tuloy ang mga pamangkin ko. But I'm sorry to tell you, Noel is probably a kind soul now. What do you mean? Galit na tanong ni Argus. Nagtatagis ng bagang nito at alam niyang anumang oras ay susugod to. He's dead. Binaril ko kanina lang. Isusunod ko nga sana si Siren, kaya lang nandito na pala kayo. Walang amor na imporma nito dahilan upang mag-init ang ulo niya lalo. Susugurin na sana niya ito ngunit naunahan siya ni Argus. Hayop ka! Malakas na sigaw ni Argus at akmang sasakalin si Cassandra, ngunit may nagtulak sa kamay nito. Anong ginagawa ng sekretary ng lolo mo dito, Archie? Naguguluhang tanong ni Mark matapos makilalang si Raymond nang pumigil kay Argus. What the heck? Don't tell me na magkasabot sila. Ani Julio, lalo na noong lumabas din sa bahay si Sheila. Hi, long time no see, Lyndon. Nakangising bati ni Sheila. Mas lalo lang yatang nag-iinit ang ulo niya. Tamang hinala niya sa mga ito. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Let me go. Sino nagsabing pwede niyang patayin ang anak ko? Naiyak at galit na tanong ni Argus. Doon siya na-alarm at mas naipon ang galit sa kanya. Anong karapatan nilang pumatay ng isang bata? Bilang isang ama, ramdam niyang hinagpis ni Argus at hindi niya itong pipigilan kahit pa makapatay ito ngayon. What the hell is this, Raymond? Malamig niyang tanong. Gusto na niya itong sugurin at suntukin. Ngunit sigurado siyang may nakatutok na baril sa mga anak niya ngayon. Ngumisi si Raymond at malakas na tinulak si Argus dahilan upang bumagsak to sa lupa.
Gusto ko ng kumpanya nyo. Ako ang naghirap doon at nagpakaaso sa lolo mo. Ang ending, tinanggal ako sa trabaho. Galit na sagot nito. Humawang ang mga labi niya. Hindi alam na tinanggal ito ng lolo niya. Sayang at hindi pa namatay matapos kong baril ang sasakyan niya. Dagdag pa nito, humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao niya. Pagkatapos maging mabait ng lolo niya sa mga ito, ay ganito ang ganti nila. Mabuti na lang pala't hindi sila naging parte ng pamilya nila. Akala ko pa naman si Malcolm Gutierrez ang gumawa nun, bulong ni Mark. Mali siyang umisip tinignan si Sheila. Pakakasalan kita kung ibibigay mga bata ngayon. Pakipagnegosasyon niya. Lyndon, shit, isipin mo muna si Beth, bulong ni Julio. Wala naman siyang maisip ni ibang paraan kung hindi yon. Kasal lang naman ang kinauuhaw ni Sheila. Thanks, but no thanks. Pinagsawaan ka na ni Beth, ayoko na sayo, mayabang na sagot nito. Then why in hell are you doing this? Hindi niya mapigilang lumakas ang boses niya. They are my puppet, Mr. Ocampo. Sayang at hindi na ilipat ang kumpanya sa pangalan nila. Si Cassandra ang sumagot. Stop with this nonsense chit-chat. Bring my son's body here. Si Argos na gustong sugurin ang loob ng bahay. Ngunit pinipigilan ni Raymond. Ang boring naman kung ibibigay ko kaagad. Wala pa ako nakukuha mula sa inyo. Wala kang mapapala sa amin. Kung nanghingi ka lang ng maayos, baka bigyan pa kita. Naiinis na sabat. Fine, edi wag. Dalhin mo na lang si Beth dito kung ganon. Buhay niya kapalit ng katawan ni Noel. And what about my twins? Malamig niyang tanong. Shit, ibibigay mo si Beth, Lyndon? Inis na tanong ni Julio na hindi niya pinansin. The twins? Isasama ko sila sa libing. Mabilis na sagot nito. Hayop ka! Sigaw niya't gusto na itong sugurin. Ngunit pinigilan ni Mark ang balikat niya. Colbert, kausapin niyo lang yan. Hahanap ako ng paraan kung paano makakapasok sa loob ng bahay. Hahanapin ko mga bata. Mahinang nabulong ni Mark. Kaya't bahagya siyang kumalma. Paano kung hindi successful? Mahinang balik na tanong niya. Trust me, Lyndon. Sagot nito bago hinila si Julio. Muntik pa itong mapasigaw. Pero tinakpan ni Mark ang bibig nito. Matapang niyang hinarap ang tatlo. Hindi niya nilingon si Argos na nagpupumilit labanan sa Raymond. Fine, I will call Beth. There's no need for that. I guess she know what is happening. Makahulog ang singit nito kaya't nangunot ang noo niya. Akmang sasagot siya pero natigilan matapos marinig ang paparating na sasakyan. Pareho silang napalingon doon ni Argus. Sigurado siyang sasakyan yun ng lolo niya. Shit, mahinang usal niya. Bakit parang mas natatakot siya at kinakabahan ngayong posibleng nasa loob ng sasakyan si Beth? Tila tumigil ang tibok ng puso niya. Matapos tumigil ang sasakyan. Hindi siya makahinga at kuyom-kuyom ang kamao niya. Unang lumabas doon ay ang lolo niya at nung makitang paglabas ng paa ni Beth ay parang gusto niya itong ibalik sa loob ng sasakyan. Alam niyang mapapahamak lang ito lalo. Umakma siyang lalapit sa sasakyan ngunit pinigilan Sheila ang braso niya. Winaksi niyang kamay nito ngunit huli na. Nakalabas na si Beth at halatang gulat sa mga mata nito matapos makita si Cassandra. Hello, dear sister. Bati pa nito na nagpalaki lalo ng mga mata ni Beth. Ate, how are you? Mukhang magandang buhay mo sa mga Ocampo. Nakangisi ngunit mapait na sagot nito. Totoong buhay ka? Nangihinat maluhaluhang tanong ni Beth. Napapikit siya. Alam niya nangungulila ito sa kapatid pero ayaw niyang malinlang ito. Gusto niya itong protektahan mula sa balak ni Cassandra. Agad siyang lumapit kay Beth at tinakpan ng mga tenga nito. Sinalubong niyang nagtataka nitong tingin. Don't listen to her. Hawak niyang kambal. Marinyang bigkas. Ha? Litong usal nito tinulak pa siya. Lyndon, anong hawak niyang kambal? Napamura siya pero hindi siya sumagot nung humalakak si Cassandra. So innocent, Beth. Totoo yun, hawak kong kambal. Actually, I just killed Noel. Proud pa nitong balita kung kaya't lalong nagalit si Argus. Ramdam niyang panginginig ni Beth at kitang-kita niyang namuong luha sa gilid ng mga mata nito. You what? Mahinang tanong nito sa kapatid. I killed Noel. Nahuli sila ng 1 minuto. Isusunod ko ng kambal. Anong demonyo sumapi sa'yo, iha? Tatanggapin ka naman namin sa pamilya. Hindi mo naman kailangan humantong sa ganito. Singit ni Lolo Alfredo niya. Umismit si Cassandra at tamad silang tinignan. Oh really? Kaya pala tumanggi kayo nung nakiusap ako sa inyo na gusto kong pakasalan si Lyndon para hindi na mag-away ang mga pamilya natin at hindi na mahirapan pa sila daddy. What did you say, Sir Alfredo? Ang sabi mo, kinasusuklaman mo mga Del Rio, pero ano, tatanggapin mo lang basta si Beth? That's unfair.
Himutok nito na ikinagulat nilang lahat. Napahawak sa braso niya si Beth dahil sa narinig. Maging siya man hindi alam ang usapang yon. Pero mukhang hindi nagsisinungaling si Cassandra sapagkat hindi nakakibo ang lolo niya. Is that true, Lo? Maingat niyang tanong. Hindi siya nito pinansin pero nagtagis ang bagang nito. Gusto mong tanggapin kong isang katulad mong maitim ang budhi? Napaawa ang mga labi ni Cassandra tila nasaktan sa narinig. Ngunit bumalik din ang bagsik sa mga mata nito. Bakit? Masama ka rin naman tulad ko. Stop ate. Tama na please. Pakawalan mo na lang ang mga anak ko. Magsama tayo ulit. Natutuwa akong buhay ka kahit hindi ko alam kung paano. Pero please, stop this nonsense. Pakiusap ni Beth. Napamura siya noong bitawan siya nito at humakbang palapit kay Cassandra. Kita niya natigilan ng huli, ngunit kagad rin tinanggap ang baril na inabot ni Sheila. Naalarma siya ngunit pinigilan ng lolo niyang kanyang braso. Let her. Bulong nito na kinainis niya. Funny Beth, ayoko ng offer mo at itutuloy kong bala ko dahil hindi tayo magkapatid. Hindi magkadugo kaya't gusto kitang patayin. I want you dead. Nasusuka ako makita ka. Galit na bigkas nito at kinasa pa talagang hawak na baril. Kinabahan siya para kay Beth at maging si Argus ay mukhang ganun ang mararamdaman. Kumawala ito kay Raymond at lumapit sa kanila. Hindi nagsalita ngunit nakaalerto. Is that really what you want? Ramdam niyang gusto nang maiyak ni Beth. Hindi ba halata? Fine, magiging mabait ako total, nandito ka rin naman. Pakakawalan ko mga bata kapalit ng buhay mo. Malamig na bigkas ni Cassandra. Then kill me ate. Patayin mo ko kung yun ang ikakasaya mo. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Beth kung kaya't malakas siyang napamura. Kahit dinig ni Beth ang pagtutol at pagmumura ni Lyndon, ay hindi siya natinag sa desisyon niya. Wala rin namang saysay ang buhay niya kung mamamatay ang kambal. Kayang-kayang ibuwis ang sarili niyang buhay para sa mga anak niya. Beth, makakaisip pa ng ibang paraan. Dinig ang bulong ni Argus ngunit hindi siya nakinig. Lumapit siya at tumitig sa ate Cassandra niya. Matigas ang tingin nito sa kanya pero kahit na masama ito ngayon, para sa kanya ito pa rin ang ate niya. Oo at sinasabi niya noon na kahit ito pang kapatid niya, ay kaya niya itong ipakulong pero ngayong kaharap niya na to, nangihina siya tila ayaw itong masaktan ng sobra kahit pa hinihingi na nitong buhay niya. Magiging masaya ka ba kung mapapatay mo ko? Halos manakit ang lalamunan niya matapos itanong yon. Bahagyang kumibot ang labi ng ate Cassandra niya. Bahagyang dumaan sa mga mata nitong alinlangan pero mukhang namalikmata lang siya dahil tumikwas ang kilay nito. That's really what I want. Peneke ko na nga mga pagkamatay ko para lang mawala ka sa mundo. Sarkastikong sagot nito. Mapait siyang napangiti. Pero bakit? Ganun ba kalaking kasalanan ko sa'yo? Umirap ito at muling tinutok ang baril sa kanya. Kasalanan? Malaking kasalanan na ipinanganak ka sa mundo, Beth. Nang dahil sa'yo na walang pagmamahal sa akin ng mga magulang mo. Hindi na ako pinapaboran. Ni walang balak na bigyan ako ng mana. Pero kapatid kita. Totoong kapatid kita ate. Hindi niya mapigil ang putol sa sinasabi nito. Wala siyang idea sa sinabi nitong ampon ito. Alam niyang ito ang panganay sa kanilang dalawa. Oh well, I am not. Ampon ako, Beth. Inampon ako dahil akala nila walang lilitaw na Beth. Okay na sana pero lumitaw ka pa. Hinanakit nito. Imbis na ako magmana sa lahat, naging second choice na lang ako. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ikaw laging kumakausap sa mga investors? Ikaw laging nasa meeting. Ikaw ang tinuturuan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ako Del Rio at wala akong karapatan sa anumang pag-aari nyo. Galit na sigaw nito. Sa sobrang galit yata'y bumagsak ang luha sa mga mata nito. Nanakit ang dibdib ni Beth ng labong mga mata niya. Hindi siya makahanap ng sagot dahil ramdam niyang hinanakit ng ate niya. Tama naman ito. Laging siyang tinuturuan ng daddy nila kahit pa siya ang bunso. Pero disappointment lang ako kay daddy. Hindi niya mapigilang bigkas matapos maalalang laging galit sa kanyang daddy niya sa mga kapalpakan niya. Oh yeah, Beth. Shit you for being disappointment. Naiinis ako't gusto kitang sabunutan sa tuwing nagkakamali ka't napapagalitan. You know why? Ako itong nagpapakahirap sa lahat pero bandang huli nakukuha mo pa rin ang atensyon nila. Ako itong umaayos sa mga gusot mo pero sayo pa rin ang mga mata nila. Gusto kitang ilibing ng buhay sa sobrang inggit. Gusto kitang iwala o hindi kay ipapatay. Pero ano, sila daddy't mommy ang nawala. Iyak nito kaya't nalaki ang mga mata niya. Umahon ng gulat at galit sa puso niya. Ikaw ang nagpa-ambush sa kanila.
Hindi siya makapaniwalang tanong, humikbit at halos may iba ang baril. Bumalong din ang luha sa mga mata niya. Hindi makapaniwalang sariling kapatid niya o sabihin na natin na tinuri niyang kapatid ang dahilan kung bakit siya naulila. Ikaw kasi dapat yun. Depensa nito. Umawang ang mga labi niya. Kahit saang anggulo niya tignan, gusto talaga siya nitong mawala sa mundo. Noon pa, nanginig ang labi niya, nasasaktan siya para dito. Nasasaktan siya na gusto siya nitong mawala, pero mas nasasaktan siya na nararamdaman itong ganoong bagay. Ibig lang sabihin noon ay matindi ang galit nitong naipon sa loob. Ate, nasasaktan ako. Gusto kitang yakapin. Hindi niya mapigil ang bigkas. Don't do that, Beth. Protesta ni Lindo nung humakbang pa siya palapit kay Cassandra. That is not the best way, dinig ang bigkas ni Don Alfredo. Best way? Gusto lang naman niyang mayakap ang kapatid kahit kapalit pa ng buhay niya. She felt very sorry for her. Hindi magkakaganitong ate niya kung nabigyan lamang ito ng tamang atensyon ng mga magulang nila. Stop, Beth. Hindi ako maaawa sa'yo sa mga anak mo kahit nayakapin mo pa ako. Singal nito. Napatigil siya at napatitig dito. Desididong itsura nito na hindi nga ito magpapayakap sa kanya. Biglang lumagpas ang tingin niya sa likod nito. Nakita niya doon si Mark, nilagay nitong intuturo sa sariling bibig. Sanyalis na gusto sila nitong manahimik. Matapos sinila nito palabas ang mga kambal na parehong nakapiring at nananahimik. Sa likod ng mga ito si Juliong buhat-buhat si Noel. Hindi niya makita kung may dugo ito pero wala nga itong malay. Shit! Dinig niyang pagmumura ni Argus ngunit pinalakihan ito ng mata ni Julio. Siya man ay muntik ng tumalo ng puso niya. Parang gusto niya takbuhin ng distansya at yakapin ng mga anak niya. Ate, kakalimutan ko tong ginawa mo na to. Basta ba, bumalik ka lang sa dati. Kaya kong ibigay sa yung kumpanya kung yun ang gusto mo. Huwag mong sabihing maniniwala ka sa kanya, Cassandra. Kinuha na nga niya si Lyndon. Kinuha pang kumpanya na para sa'yo. Ani bigla ni Sheila kaya't nagtagi sa mga bagang niya. Kumuyong ang mga kamao niya matapos makitang muling tumapang ang tingin ng ate niya sa kanya. Nandito na ako, Beth. Hindi na ako atras sa plano ko. Daddy! Boses yun ni Siren na kinitigyan nilang lahat, lalo na si Cassandra. Napabaling ang ate niya at maging si Sheila sa kanilang likuran. Naroon at natitigilan sila Mark. Tingin niyo makakatakas kayo? Galit na sigaw ni Cassandra. Nahigit niya ang hininga nung tutukan nito ng baril ang mga anak niya. Kitang-kita niyang panlalaki ng mga mata ni Siren at pagbagsak na luha sa mga mata nito. May pulis, Cassandra! Tumakas na tayo! Ani bigla na Raymond. Naalarma siya. Ayaw niya makatakas sa mga ito basta. Kita niyang hinuli ni Lyndon si Sheila at paniguradong si Argus ang humigit kay Raymond. Kaya't malakas tong nagmura. Samantalang siya natutukan tingin niya sa ate Cassandra niya. Nalakad takbo. Wala siyang sinayang na oras sa tinakbong distansya nito. Agad niyang hinigit ang buhok nito dahilan upang umuwit at magmura. Let go of me, Beth! Tarantang sigaw nito marahil natatakot na sa maingay na ugong ng siren ng mga pulis. Ipapakulong kita, hindi dahil hindi kita mahal pero gusto kitang magbago ate. Ayaw kong masayang ang buhay mo. Imporma niya rito. Ngumisi lang ito at hinila rin ang buhok niya. Kumpara sa kanya ay mas malakas ito pero hindi siya tumigil. Lalo pat may ilan siyang nakitang kalalakihan na lumitaw sa kung saan. Hindi mukhang mga bodyguard nila kahit baka kasabwat ng ate niya. Magkamatay na tayo bago mangyari yan, Beth! Galit nitong sigaw bago siya tinadyakan sa binti. Dumaing siya sa sakit pero hindi ito binitawan. Oras na makawala ito, panibagong dilubyo lang ang mararanasan nila. Mas mapapanatag siya kung nasa loob ito ng kulungan. Please, sumuko ka na lang ate. Pagmamakaawa niya rito. Mas lalo lang siya nitong tinadyakan at hinila ng malakas ang buhok niya. Sa sobrang sakit hindi na niya maintindihan ang nangyayari sa paligid. Nagulat pa siya at natumba sa lupa nung malakas siya nitong itulak. Sinabi ko na kasing bitawan mo ko sigaw nito. Ngumiwi siya sa sakit pero nakapag-asa siya na mahal pa rin siya ng ate niya nung manatili itong nakatayo sa harap niya. Tila hinihintay kung babangon pa ba siya. Napangiti siya dahil doon at pilit bumangon. Yun nga lang sumigid ang sakit sa balakang niya at puson. Nanginginig ang mga binti niya at halos matumba siya muli nung makatayo siya ng tuluyan. Beth! Hintakot na bigas ng ate Cassandra niya. Nalalaking mga mata nitong nakatingin sa kanyang mga binti. Para ito nakakita ng multo na hindi niya maintindihan. Hininga siya bigla't napahawak sa puso niya nung lalong maramdaman ang pananakit doon. Wala sa loob na napatingin siya sa ibaba't halos mamutla siya matapos makita ang dugo doon na nanggagaling sa mga binti niya. Hindi niya maprosesong nakita. Nanginig ang buong katawan niya matapos mapagtantong dinudugo siya. Yun ang dahilan ng kinakasakit ng puso niya. My baby!
Mahinang usal niya noong maisip na buntis siya pero heto tinudugo siya. I'm sorry, Beth. Nanghihinang bigkas na ate niya bago siya nito muling tinulak sa lupa, dahilan upang mapilipit siya sa sakit. Ano kayang mangyayari ngayong tila nanganganib ang anak ni Bethany? Ano ang gagawin ni Cassandra ngayong siyang dahilan kung bakit mapapahamak ang kapatid? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.